Hello mga lakotseros! Today nga ang ituturo ko ay kung paano gamitin ang image generation tool ni OpenAI. At ang gagamitin natin ay si Image API. Let's start. So punta nga lang kayo sa platform.openai.com, hit enter, and then dadalhin niya kayo sa documentation page. Kung may account na kayo, mag-login lang kayo and then click settings. Dito sa settings ay makikita nyo yung verifications. Kailangan nga pala verified kayo before magamit yung Image API ni OpenAI. So ang pre-provide ko nga lang dyan ay yung aking driver's license and then follow nyo lang yung kanyang verification process kasi mayroon pa yung selfie-selfie. Now, pag verified na kayo, ang gagawin natin ay gagawa muna ako ng bagong project kasi gusto ko ma-monitor kung magkano ba yung magagastos natin when generating images. So papangalanan ko nga lang ito ng thumbnail and image creation. Lakotseros, thumbnail and image creation kasi siya talaga yung pinagawa ko ng mga thumbnail na nakikita nyo sa aking videos. By the way, iyan yung papakita ko sa inyong workflow mamaya pero bukod na yung tutorial niyan ha. So balik tayo. So optional lang yung paggawa ng project and then from there gagawa ako ng bagong API by clicking this API keys. And then, ayan, wala pa tayong API sa project na to. Create nyo lang tayo. And then lagyan lang natin siya ng pangalan. N8N image gen. Okay, create secret key tayo. And then, copy ko lang yan. Save nyo muna. Okay, punta na tayo sa documentation ni OpenAI. And then, scroll down lang tayo dito. Makikita nyo dyan yung specialized model. Then, punta lang kayo dito sa image generation. Ngayon, scroll down lang tayo hanggang makita nyo itong generate images. So, this is the first part. At tuturo ko kung paano yung prompt to image. Later naman, prompt plus reference image para makakreate tayo ng new images. Okay? So, unahin muna natin yung generate image. This is prompt to image. Okay? From here, i-click nyo lang yung image API and then dito, dapat nakaselect sa inyo curl. Ngayon, i-copy nyo lang yan. Punta na nga tayo sa N8N natin. From N8N, ang i-add nyo lang after ng trigger nyo ay HTTP node. And then, hit request. Ang maganda, kaya kinapin natin yung curl is pwede nating import yung curl dito and then paste nyo lang dyan. Take note lang guys, mag-e-error yan pag in-import nyo agad. Kailangan burahin nyo muna itong part na to. Dahil nga walang ganyang attribute si N8N. So burahin lang natin and then import. Ayan. Pag na-import na, nandyan na halos lahat ng settings nyo at pati yung sample prompt ni OpenAI. So yan nga yung nakalagay sa sample niya doon sa documentation. So pwede na natin burahin yan, palitan natin yan mamaya. May isa lang akong important na ituturo din sa inyo. So dito makikita nyo kung saan ilalagay yung API key na ginawa natin kanina. Pero tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng extra protection tong OpenAI key natin. So i-close lang natin tong header and then dito sa authentication, hanapin nyo lang yung generic credentials. And then from that generic credentials, ang hahanapin natin ay yung header authentication. Click nyo lang siya, and then dito sa credentials, mag-a-add na tayo ng credentials. Sa name, ilalagay nyo lang dyan is authorization. Sa value, ilagay nyo muna is bearer space. So, pakita ko lang, ayan, capital B, ayan, bearer, tapos space. Tapos, i-hide ko lang ulit para hindi makita yung API key natin. Ipe-paste nyo na dyan yung API key nyo kasunod. And then, save nyo lang. Ayan, once na save na, okay na yung ating API key credentials at may extra protection na nga siya. So, pwede na nga natin siyang i-test dito sa baba kung saan nakalagay yung prompt. Maglalagay lang tayo ng prompt. So, mag-paste lang ako dyan ng prompt na i-prepare ko kanina. So, naglagay lang ako ng prompt ng isang freelancer workstation sa isang magandang lake with a sunrise setup. So, let's see ano yung ilalabas niya na image sa atin. So, close ko lang yan and then I can do execute setup. So, ayan na nga. Excited ako nung una. So, sinodate ako agad siya. Nung sinodate ako, nakita ko, puro text character siya. Hindi pa kasi dyan nagtatapos. Kailangan pa natin siyang i-convert into image. So, pin lang muna natin yan. Mag-a-add tayo ngayon ng file converter. So, type nyo lang dito, convert, and then makikita nyo yung convert to file. Ang kailangan natin is move base64 string to file. And then, from there, i-show data lang ulit natin to. Tapos, ang kailangan natin ay yung base64 field. So, once nandyan na yan, pwede na nating i-run yung buong workflow natin. Okay, execute lang natin and then makikita natin dito na nagbigay na siya ng image. Lakihan lang natin. And then we can download and also we can view it here. So nakita nyo naman, yan yung binigay na image sa atin ng ating AI. So for the second part naman, is try natin magbigay sa kanya ng image at gamitin niya to create new image. So una nga, kailangan muna natin ng reference image. Ito yung gagamitin natin, yung Cold Brew Maker. And then, i-upload lang natin siya sa ating Google Drive. Once uploaded na, is pwede na tayo dito mag-add ng ating drive. And then from Google Drive, kukuha tayo ng download file. Yan. So, kailangan natin i-download yung file
And then, hanapin lang natin yung file na gusto natin i-download. Ito siya, Cold Brew Maker PNG. And then, try lang natin to execute the setup. And then, ayan, makikita nyo na ilalagay niya yan sa binary file. Back muna tayo, lipat ko lang yung trigger sa kanya. Okay. And then, mag-a-add ulit tayo ng HTTP request. So, balik nga tayo dito sa documentation ni OpenAI. Then, scroll down lang tayo dito. Ang kailangan natin ay itong edit image. Kung saan, pwede kang magbigay ng reference images and then, siya na bahala mag-edit based sa prompt mo. Again, kailangan natin is image API and then ibibigay niya yung curl and then copy lang ulit natin. Balik tayo sa N8N, import curl and then paste natin. Again, may i-edit ulit tayo kasi meron dito na hindi supported ni N8N. So, ang gagawin natin ay ititira lang natin yung mula sa may -x. So, buburahin natin yung hanggang nasa taas. Pag nabura na natin, import lang natin. So, ayan na nga. Gumana na siya. Again, para extra safe tayo sa authorization, off natin ang header. Sa authentication is generic credentials. And then, ang kailangan natin ay header oath. And then, ayan na nga yung OpenAI header oath na ginawa natin kanina. Automatic na niyang na-detect. So, makikita nyo, ready na yung mga parameter like ano yung model na gagamitin. And then, yung prompt. So, palitan lang natin tong prompt. So, ang bibigay ko nga sa kanya ay gamitin niya yung Cold Brew Maker into a freelancer COSI setup. So, tingnan natin kung ano yung ibibigay niya sa ating image using the reference image. So, dito, nandito yung N8N binary file. And then, nandito yung magiging default name niya. And then, dito natin i-input ano ba yung data field name. So, kung makita nyo dito sa left-hand side, it says data. Yan lang yung ibigay natin sa kanya, data. And then, we can execute setup. While executing it, since alam naman natin na kailangan natin siya i-convert pa ulit sa file, mag-a-add na muna ako ng node dito while we are waiting. Convert, again, convert to file, move bs64. Dito, lalagay ko na nga yung code para makuha yung base64 na JSON. And then with that, wait na lang natin matapos siyang mag-generate. So, ayan na nga, natapos na nga mag-generate, ipin ko lang. So, i-generate na nga natin yung file. Click ko lang to, and then we can see na meron na siyang output. Lakihan ko lang, download ko lang muna uli, and then i-view. So, nakita nyo nga, eto na yung ginawa niyang cold brew coffee maker natin sa isang desk setup. Na-mention ko nga kanina na siya yung pinagagawa ko ng thumbnail, kaya ipapakita ko na rin dito yung process ko kung paano ko siya ginagawa. So, ito na nga yung workflow na yan. So, execute lang natin. Once in-execute ko yan, bibigyan niya ako ng form kung ano ba yung topic. So, since ito yung video na ginagawa ko, siya na yung gawin natin ng thumbnail. Ang topic ko nga tinuturo ko sa inyo kung paano gamitin si OpenAI Image API. And then, aspect ratio, dahil ang ginagawa ko lagi ay vertical format for now, I will select the vertical format. So, more details, ibibigay ko lang sa kanya kung para saan ba yung video na to. So, prepare ko na nga yung prompt, pakita ko lang sa inyo ng mabilis. So, sinabi ko lang dyan na yung video na to is preparation para sa mga future na ituturo ko na workflow. So, para hindi ko na siya ulitin uli at i-reference na lang natin yung video na to para sa mga beginner na hindi napanood kung paano bang gamitin si OpenAI Image. And then, nilagay ko lang sa kanya ano ba yung learnings dito sa video na to o ano yung parts ng video na to. So, nandyan nga, minention ko na how to create yung thumbnail and this is a teaser muna para sa next tutorial natin since meron pa nga tayong blow up automation na kailangan kong gawin. And then, for me as a creator, syempre, mag-include ako ng links para naman kung gusto nyong support yung channel ko, nandyan lang yan. So, nilagay ko dyan yung N8N affiliate link natin, nilagay ko dyan yung website link natin, and then, hihit ko lang yung submit. And then, once na submit, close ko lang ito, and then, antayin lang natin siyang ma-process. Ayan, okay na yung workflow natin, lakihan lang natin. So, dalawa yung output niyan, isang file, download ko lang para sa uploading natin mamaya. So, ayan na nga, binigyan na niya ako ng thumbnail, GPT Image -1, OpenAI Image API. So, ayan na yung gagamitin nating thumbnail later. And then, nandito na rin yung fields na kailangan ko. Nandyan na yung gagamitin kong title, nandyan yung gagamitin kong description, and sinama na nga dyan yung, so kung lakihan lang natin, ayan. So, nandyan na nga yung N8N partner link natin, nandyan yung website natin, and then bibigyan niya na ako ng hashtag, and then bibigyan na rin niya ako ng tags, which is ginagamit ko sa ating Red Up. So, mga lakotseros, yun nga lang muna sa ngayon. Hopefully, nagustuhan nyo tong AI image creation natin. And as promised, ito yung second preparation natin before the Blue Up automated posting. So, ang next na natin is tuturo ko na kung paano ba tayong gagawa naman ng ating API key sa Blue Up. Hanggang dyan na lang muna, lakwacheros. Tandaan, less manual work, more lakwatsa.